sa tuwing may patayan, ikaw lagi ang tinuturo. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, Ellie. Pero minsan, mas mahirap itago ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Kahit na anong gawin mo, Bea, unti-unti na nilang malalaman kung sino ka talaga. Lagim FM. Lagim FM. Magandang hapon po sa inyo, Sir John Vier, at sa inyong tagapakinig. Isa akong dalaga na ang tanging hangad lang ay mamuhay ng tahimik. Pero sa isang mundong mabilis humusga, ay sapat na ang kakaibang kilos para ikaw ay ituring na salarin. Lumaki ako sa isang baryo, puno ng pamahiin, kung saan ang bawat bulong ay nagiging katotohanan. At ang bawat maling akusasyon ay parang hatol ng korte. Hindi ko pinili ang mga mata nilang laging nakatitig sa akin o ang takot na dala ng pangalan ko. Pero paano kung sa kabila ng lahat, ang pinakamabigat na laban ay hindi galing sa kanila, kundi sa sarili ko? Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bea at sisimulan ko na ang aking istorya. Sino naman kaya tong ganitong oras eh? Gabi na. Bea? Ako to. Si Ellie. Sorry na kung nastorbo kita, pero kailangan kitang makausap. Oy, ano at gabi na, Ellie? May kailangan ka ba? Ang totoo niyan, may isa na namang insidente kagabi. Doon sa tabing ilog. At alam mo, Bea, ikaw na naman ang pinagbibintangan. Hirap na akong ipagtanggol ka kasi laging may nakakakita sa'yo ng mga tao sa gubat. Lalo na tuwing gabi. Kung makabintang naman sila sa akin, akala mo kilalang kilala nila ako. Porky ba nandun ako madalas? Hindi naman nila alam kung anong pinagdadaanan ko. Ikaw ba, Ellie? Naniniwala ka rin ba sa kanila? Hindi sa ganun, Bea. Gusto lang din kitang tulungan. Pero kung patuloy ka magtatago sa mga dahilan mo, mahihirapan ako. Hindi naman pwede na basta ako magtiwala kung wala din naman akong alam. Lalo na sa totoong nangyayari sa'yo. Madali akong mapansin dito sa baryo. Kasi gabi-gabi ay nasa gubat ako. Ang hindi nila alam ay hanap ko lang ang katahimikan. Pero para sa kanila, isa na akong aswang. At sa lahat ng panalait at pagdududa, ay si Ellie lang ang nananatili sa tabi ko. Pero sandaling iyon ay ramdam ko kahit ang pinakamalapit sa akin ay unti-unti nang nagdududa. At paano ko nga ba ipapaliwanag ang isang bagay na ni ako mismo ay hirap tanggapin? Ilang saglit pa ay may kasunod pala si Ellie na dumating sa bahay ko. Magandang gabi. Ako si Inspector Ramon Vergara. Ikaw ba si Bea? Opo. Ako nga po. May problema po ba? Kanina lang may natagpo ang bangkay malapit sa ilog. Maraming saksi ang nagsasabi. Nakita ka raw sa lugar bago nangyari yon. Pero gusto kong marinig mismo mula sa'yo. Ano ang ginagawa mo doon? Sir, hindi naman siya ganun. Matagal ko na siyang kakilala. Hindi po gagawin ni Bea ang binibintang nila sa kanya. Hindi kita tinatanong. Alam ko kaibigan mo siya, pero kailangan ko ang sagot. Hindi mo siya kailangang pagtakpan. Ikaw, Bea, bakit ka ba laging nakikita sa gubat tuwing gabi? Hindi ko rin alam kung makatutulong ang paliwanag ko, Inspector. Pero alam ko sa sarili kong wala akong ginagawang masama. Hindi ako nagpupunta ng gubat para manakit, kundi para hanapin ang katahimikan na hindi ko makita dito sa baryo. Doon lang po ako nakakahinga ng maluwag. At doon ko lang nakakita ang sarili ko. Kung totoo yung sinasabi mo, dapat may ebidensya ka. Kasi hanggat wala, ikaw ang madidiing suspect. Sa totoo lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ka maililigtas ng katahimikang sinasabi mo. Sa mga salitang yon, ay ramdam ko na hindi patas ang mundo.
Hindi ko alam kung mas mahirap ang akusasyon o ang katotohanan may bahagi sa akin na hindi ko kayang maipaliwanag. At habang nakatayo si Inspector Ramon sa harap ng bahay ay may isa pang dumating, si Kamando, ang albularyong matagal nang kinatatakutan at iginagalang ng buong baryo. Inspector! Bakit niyo inaakusahan si Bea? Hindi lahat ng pinanghihinalaan ay may kasalanan. Pero minsan, ang lalim ay mas mabigat pa kesa sa mismong krimen. Kung may alam ho kayo, sabihin nyo na lang ng diretsahan. Wala ho akong oras sa mga pahiwatig ninyo. May mga bagay na hindi basta-basta pwedeng sabihin. Lalo na kung ang taong may dala nito ay naririto mismo sa harapan natin. Ang tinutukoy niyo po ba, Kamando, ay si Bea? Kung may sinasabi ho kayo tungkol sa akin, sabihin niyo na ngayon. Huwag niyo na pong gawing palaisipan ng pagkatao ko. Pagod na rin po akong husgahan. Hindi lahat ay handang makarinig ng totoo, Iha. Pero tandaan mo ito, hindi sa lahat ng oras ay kaya mong itago ang anino mo. At kapag dumating ang oras na yun, mas mabuti pang ikaw na ang maunang magsabi kesa ang ibang tao ang magbunyag. Ang mga salitang iyon ni Kamando ay parang sumpa na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung babala iyon para iligtas ako o paalala na kahit saan ako magtago ay may mga matang handang magbunyag ng sikreto kung hindi ko kayang aminin. Kinabukasan, kahit saan ako magpunta ay ramdam ko ang mga mata nila. Hindi ko na sana para pansinin pa ang mga binibintang nila sa akin, pero mas masakit pala kapag naririnig ko na mismo. Oy, aba, narinig niyo ba kagabi? May isa na namang patay. Alam niyo na kung sino na naman ang may gawa. Totoo yan, Rosa. Nakita na raw siyang malapit sa ilog. Abay, gabi-gabi na lang siyang gumagala. Sino bang matinong dalaga ang gagawa niyan? Ay, sandali! Kung ako tatanungin, dapat imbestigan talaga yan. Di pwedeng puro tanong lang. Kung wala siyang tinatago, bakit hindi niya maipaliwanag kung ano ang ginagawa niya sa gubat? Gusto kong sumagot. Gusto kong ipaliwanag na hindi lahat ng nakikita ay ganun kadali. Pero habang pinapakinggan ko sila, ay mas lalo kong naramdaman na kahit anong sabihin ko ay baliktad pa rin ang tingin nila. Ay, kung ako sa inyo, iwasan nyo na lang yan si Bea. Hindi natin alam kung anong sumpang dala niyan. Sa isang iglap ay naging malinaw sa akin na sa baryong yon ay malinaw ang mga bulong na sagara nila akong hinahatulan. At ang pangalan ko ay unti-unti nang nagiging kwento ng takot na pinagpapasapasahan ng mga tsismosa. Pag-uwi ko naman mula sa palengke ay hindi pa rin ako nakaligtas. Nandoon si Inspector Ramon, naghihintay sa labas ng bahay ko. At kung titigan niya ako, ay parang tagos hanggang kaluluwa. Bea, kailangan natin mag-usap. Hindi sa harap ng ibang tao. Tayong dalawa lang. Kung para husgahan mo din ako, mas mabuti pang wag na. Sawa na akong marinig ang pare-pareho niyong tanong. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, inosente ako? Mali ka sa iniisip mo. Nandito ako para marinig ang paliwanag mo. Kasi kahit anong sabihin ng mga tao, hindi ko kayang paniwalaan agad na ikaw ang may sala. Pero tulungan mo rin ako, Bea. Bigyan mo ko ng dahilan para ipaglaban ka. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong may taong handang makinig. Pero paano ko sasabihin ang mga lihim na matagal ko nang itinatago? Kahit naman sabihin ko, hindi ka rin maniniwala. Nasabi ko na sa inyo na nagpupunta ako madalas sa gubat para sa sarili ko. Dahil gusto ko at dahil nakita lang ako doon, ako na agad ang napagbibintangan.
Kung ganun, hayaan mo kong maghanap ng ebidensya para patunayan na mali ang akusasyon nila. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ito sa'yo. Pero Bea, tandaan mo, kapag dumating ang araw, nahaharap ka sa buong baryo, kailangan mong pumili. Manahimik o magsalita. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay tila nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Inspector Ramon. At tama siya. Alam kong hindi ko kayang takasan ng lahat na darating ang oras at baka ako na mismo ang kailangang magbunyag ng katotohanan. Dumating ako sa punto na hindi ko na matiis ang mga mata ng tao sa baryo. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na magtungo muli sa gubat kung saan ako nakakahinga. Pero nang gabing yon ay iba ang aking naging pakiramdam. Parang may kasama ako kahit ako lang naman ang naroon. Ano yun? Wala yun. Wala yun, Bea. Guni-guni mo lang yun. Ikaw lang ang nandito, oh. Ikaw lang. Hanggang kailan ka magtatago? Hanggang kailan mo sasabihin ang totoo? Sino ka? Hindi. Ako lang to. Ako lang. Ako ay ikaw din. Pero ako ang anyo na ayaw mong tanggapin. Ako ang lakas na pilit mong kinukulong. At hindi ako mawawala, Bea. Sa bawat gabi na itinatanggi mo ako, ay lalo lang akong lumalakas. Hindi! Hindi yan totoo! Hindi ako halimaw! Hindi ako tulad ng iniisip nila! Kung hindi ka halimaw, bakit ka natatakot? Kung wala kang itinatago, bakit hindi mo kayang magsabi ng totoo? Hindi ang baryo ang humuhusga sa'yo, kundi ikaw mismo. Sa sandaling iyon ay narinig ko ang sarili kong tinig. Hati, magulo at puno ng takot. Hindi ko alam kung sarili ko pa ba ang kinakausap ko o ang bahagi ng pagkatao kong pilit kong itinatanggi. Bea, anong ginagawa mo rito sa gubat? This oras ng gabi? Inspector? Wala. Nandito lang ako kasi gusto ko magmuni-muni. Gusto ko lang ng tahimik. Katahimikan ba yung naririnig ko na parang may kausap ka? Narinig kita kanina. May kinakausap ka. Kitang-kita ko't nagsasalita ka mag-isa. Bea, sabihin mo sa akin. Sino ang kausap mo? Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko ipapaliwanag na ang kausap ko ay sarili ko rin mismo? Minsan kasi, Inspector, may mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. May mga tinig na tayo lang ang nakakarinig. Hindi dahil baliw tayo, kundi dahil may mga bagay na nangyayari sa'yo na hindi mo gusto. Bea, hindi ko sinasabing baliw ka. Pero kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, paano kitang matutulungan? Naiintindihan mo ba? Kapag nandito ka, mas lalo kang nagmumukhang may itinatago. Alam ko, at yun ang masakit, Inspector Ramon. Kahit anong gawin ko, kahit saan ako pumunta, ay lagi na lang may nakakakita silang kakaiba. Pero kung ang sagot na inihintay mo ay kung sino ang kausap ko, wala. Ako lang. Ako lang palagi. Sa mga mata ni Inspector Ramon ay ramdam ko ang halong duda at awa. At sa gabing iyon ay mas lalo kong naramdaman. Unti-unti na akong nauubusan ng lugar para magtago. Akala ko ay makakauwi na ako ng tahimik. Pero mula sa di kalayuan ay narinig ko silang nag-uusap. Si Inspector Ramon at si Kamando. Hindi ako nagpahuli. Nakinig ako kahit masakit. Kamanda, hindi ko maintindihan ang dalagang yun. Laging nandun sa gubat at laging nag-iisa. Para bang may itinatago.
Pero kung totoo ang kutob ng tao, bakit wala akong makita ni isang ebidensya na direktang nagtuturo sa kanya? Inspector, hindi lahat ng lihim ay kaya mong makita. Gamit ang papel at tinta. May mga bagay na ang sagot ay nasa anino, hindi sa ebidensya. Si Bea, dala niya ang anino na yun. Hindi naman uubra sa akin ang pahiwatig mo, Kamando. Kung may kasalanan siya, kailangan ko yung makita. Kung inosente siya, kailangan ko siyang ipagtanggol. Paano kung tama ang kutob mo? Na may mas mabigat pa siyang itinatago? Kung dumating ang araw na iyon, Inspector, dapat handa ka. Kasi ang tanong ay may dala ng sumpa at hindi laging masama. Minsan, siya rin ang pinakamalakas na sandata laban sa totoong halimaw. Parang tinutusok ang dibdib ko. Ano nga ba ako sa paningin nila? Isang panganib na dapat bantayan o isang kasangkapan na pwedeng gamitin? Ang masakit ay kahit ako mismo, hindi ko pa rin alam ang sagot. Sa sama ng loob ko ay tumakbo ako palayo nang biglang nakaharap ko na siya. Ang taong kinatatakutan at tunay na pumapatay sa mga taga-baryo. Si Bado. Matagal na kitang inaabangan, Bea. Akala mo ba hindi ko alam kung sino ka? Ang tugong tinatakbuhan mo ay matagal nang nakasulat sa balat mo. Kung totoo man ang sinasabi mo, bakit kailangan mong pumatay ng inosente? Hindi ba't ikaw dapat ang bansagang halimaw? Ako na pinipili kong lumaban. Ako ang pinagbibintangan sa mga kasalanang hindi ko kailanman ginawa. Lumaban? Para kanino? Sa mga taong unang tumalikod kapag natutuklasan nila ang totoo. Huwag ka nang magpanggap na banal, Bea. Ang dugo mo, iisa lang ang hihingiin, ang pumatay para mabuhay. Hindi ko na kinaya ang pangmamaliit niya. Hinugot ko ang aking laging dalang gulok at sinalubong ang kanyang itaka. Ang bawat tama ng bakal ay parang kulog na sumisigaw sa katahimikan ng gubat. Kung yun ang paniniwala mo, hindi ko hahayaang manaig ka. Hindi ko hahayaang lamunin ang dilimang natitirang liwanag sa banyong ito! Ha! Subukan mo kong pigilan! Ikaw mismo ang uunahin ko na ilibing sa ilalim ng mga alino! Nagpatuloy ang aming laban ni Bado. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang tanggapin ang bawat atake niya. Ang mga kamay ko ay nanginginig, pero mas nangingibabaw ang init na tila lumalagablab sa loob ng katawan ko. Hayan na, Bea! Ramdam mo ba ang sumpa ng lahi mo? Huwag mo lang pigilan! Sapagkat ang dugo ay hinahanap ng dugo! Hindi ako kagaya mo! Hindi ko pipiliin ang dilim! Doon ko naramdaman ang hindi maipaliwanag na lakas. Ang aking mga kuko ay humaba na parang bakal. Ang paningin ko ay luminaw sa dilim. Hindi ko na alam kung tao pa ba ako. Yan nga! Yan ang tunay na ikaw. Halimaw! Katulad ko. Iyakapin mo na at maghahari tayo sa dawag na yan. Kung halimaw man ako, ay mas pipiliin kong maging halimaw na lalaban para protektahan sila kaysa maging halimaw na pumapatay ng walang dahilan. Ah! Nagsimula akong matakot, hindi lang kay Bado, kundi sa sarili kong hindi ko pa lubos nakilala. Hindi mo ko matatalo, Bea! Kahit anong pagpigil mo, pareho tayong isinumpa ng mundo! Tayo ang lilipol sa kanila! Kung pareho man tayong isinumpa, ay pipiliin kong wakasan dito ang sumpa mo!
Hindi na dapat madamay ang iba! Nabitawan ni Bado ang kanyang itaka. Lumapa siya. Hawak ang tagiliran. Nakita ko ang galit sa mata niya. Pero unti-unti itong napalitan ng panghihina. Hindi pwede ito. Ako ang dapat na sunod! Wala na, Bado! Hindi ko man ito ginusto. Pero kailangan kong gawin para sa lahat ng buhay na ginitil mo! Doon, natigil ang ingay ng laban. Ang hangin ay biglang lumamig at ako ay nakatayo sa gitna ng katahimikan. May panalo pero may bigat sa dibdib na hindi ko maalis. Bakit ganito? Bakit kailangang ipakita ng katawan ko ang lakas na ayaw kong aminin? Oo, natalo ko siya. Pero sa loob ko, parang ako rin ang natalo. Wala akong kaalam-alam ng mga oras na yon na may nakakita ng buong pangyayari. Si Ramon na nakakita ng buong laban na tumulong maglinis ng pangalan ko. At si Ellie na natiling kaagapay ko sa katahimikan. Nangako silang walang ibang makakaalam ng tunay kong pagkatao. Doon ko natutunan na hindi sapat ang pagtatago sa dilim. Minsan, kailangang yakapin mo ang sarili mong anino para matamo ang liwanag. Oo, aswang ako sa paningin ng mundo. Pero mas pinili kong maging tao sa aking mga gawa. Sapagkat ang kabutihan, kahit sa nilalang na itinakwil, ay may puwang. Lagim FM. Lagim FM.